Hi guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So, we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Eight of Wands, the Two of Coins, the Ten of Swords, and the Four of Cups. Okay. So, parang magkakaroon ka ng communication or mag-uusap kayo ng person mo about how you can resolve yung conflict na meron kayo. So, pag-uusapan nyo, paano kayo magkakaayos, paano ninyo haharapin yung problema, ano yung mga dapat ninyo na baguhin, ano yung dapat ninyo na i-improve, yung mga ganon. So, titimbangin ninyo yung mga bagay-bagay nga para matapos na kung ano man yung problema ninyong dalawa. Pero we have here the Four of Cups. You might get disappointed. Maybe may mga bagay na hindi kayo pareho ng gusto, hindi kayo magkaunawaan nga, pwedeng iba yung priority niya sa priority mo. Kaya parang yung pag-uusap ninyo dapat, you have to find your common ground or you have to meet halfway. You need to compromise talaga ng maigi. Kailangan ninyo ng masinsinang pag-uusap para matapos yung problema na yon. Okay? So, we have here the Three of Coins, which is the both of you really trying to work things out. Na willing naman kayo na to collaborate or ayun nga, na gawin ninyong pareho lahat ang makakaya ninyo para maayos yung problema ninyong dalawa. So, in order to do that also, parang kailangan ninyong maging open or kailangan ninyong tignan on both sides or kumbaga ilagay mo yung sarili mo sa posisyon niya or ilagay niya yung posisyon niya sa posisyon mo para kumbaga magkaunawaan kayo at makita ninyo kung saan nagmumula ang bawat isa. Okay? And then we have here the Six of Coins. Fortunately, pwede nga na magkaroon kayo dito ng understanding, give and take. Mapupunan ninyong pareho yung mga pagkukulang or pangangailangan para maayos yung problema ninyo. And then we have here the Magician na ibig sabihin nga kung talagang gugustuhin ninyo ay magagawa ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Moon, the Three of Wands, and the Six of Cups. So, maybe isa sa mga problems is future plans, kung ano yung patutunguhan ng relationship ninyo maybe before, napaka-unclear sa'yo, parang walang plano, hindi ka sure kung saan ka nakalugar sa buhay niya. So, pwedeng maging malinaw na ang lahat-lahat. Malalaman mo talaga yung true intentions niya towards you. And pwedeng dahil doon, magiging maganda yung inyong pagkakabalikan or reconciliation. Okay? And then you have here the Five of Coins and the Queen of Wands. And because of that, maaaring maramdaman mo or maging confident ka na hindi kanya basta-basta iiwan muli or hindi kanya basta-bastang aabandonahin. Okay? And then we have here the King of Wands. So, parang makikita mo dito yung passion niya, yung aggressiveness niya in really wanting to
make the relationship work between the two of you. Okay, as long as meron kayong open or tawag nito, maganda na communication sa isa't isa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? We have here the Judgment card, the Sun, the Nine of Wands, and the Nine of Swords. Okay. So, mukhang sa mga susunod na mga araw, maliwanagan ka sa kung ano yung dapat mo na gawin para magkaroon ka ng happiness or at least maging positive yung outlook mo in life. Lalong-lalo na kung halimbawang nai-stress ka ngayon or nag-overthink ka ngayon. Maybe ma-realize mo yung ways to protect yung peace of mind mo, to protect yung happiness mo. Parang meron kang lilimitahan, meron kang mga bagay na iiwasan or mga bagay na titigilan para lang kumbaga maprotektahan nga yung sarili mo or yung kapakanan mo. Okay? And then we have here the justice card, the Devil, and the Three of Swords, and we have here the Queen of Coins. So, parang nare-realize mo na dito nga kung ano yung deserve mo, ano yung tamang gawin, okay? Na tipong maybe nagkaroon ng third party situation or maybe baka kayo yung third party or kung hindi man third party, pwedeng merong nanakit sa inyo na tao na siguro protektahan nyo na yung sarili niyo from this person. Okay, na parang yun yung marirealize mo na it's about time na unahin mo yung kapakanan mo kaysa sa tao na ito. And may chance na matempt ka pa rin to go back to this person. May chance na pwedeng suyuin ka muli nitong tao na ito. Pero ayun nga, marirealize mo na hindi na siya worth it. Okay? Na mas pinapahalagahan mo na nga yung peace of mind mo or yung sarili mo. Ayaw mo nang naprapraning ka, ayaw mo na nai-stress ka about sa tao na ito or sa sitwasyon na kinalalagyan mo with this person. And we have here the Queen of Coins na maaaring mas nagiging confident ka dito sa self mo or you want to really feel secured sa sarili mo. Okay? And then we have here the Knight of Wands, the Wheel of Fortune, and the Five of Cups. And because of that, maaaring magkaroon nga ng pagbabago or babaliktad yung takbo. Okay? Na kung dati ikaw yung naghahabol sa kanya, maaaring mabaliktad yun. Siya naman yung maghabol sa'yo. Maaaring siya naman yung magsisi sa kung ano yung ginawa niya sa'yo, na kung dati ikaw yung nag-iiyak-iyak, pwedeng this time siya naman yung mag-iiyak sa'yo. Pwede kasi na maramdaman niya na finally nawala ka na sa kanya or hindi mo na nga siya hinahabol. Okay? And then we have here the Strength card and the Two of Cups. At dahil nga dyan, hihingi siya sa'yo ng tawad. Susuyuin kanyang muli. Sasabihin niya na mahal ka pa rin niya. Okay? Na gusto niya na magkaroon ulit kayo ng connection. And then we have here the Ace of Coins. At dahil ikaw ay sadyang marupok, maaari nabigyan mo siya muli ng chance na naman. My God. So, pero
Ang advantage nito is pwedeng this time is mararamdaman mo na mas committed siya sa'yo, na mas seryoso siya sa'yo. Kasi kumbaga na ano na siya natakot siya na bigla ka kasing naging strong, na kaya mo na mawala na siya, na parang nakita niya doon sa mga panahon na lumalayo ka sa kanya na ay, ito yung tao na mawawala sa akin. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Four of Swords, the Seven of Coins, the Page of Wands, and the Five of Coins. Okay. So, base sa mga barahan na to, parang sa mga susunod na mga araw is mas relax kayo. Pwedeng yung iba sa inyo nagbabakasyon, nag-chill lang, or nagre-rejuvenate, ganyan. Or pwedeng nagre-recover from a heartache or a problem, ganon. Okay? Pero dahil sa kalmado ka lang, pwedeng unti-unti na nawawala nga yung stress mo. Mas nagiging patient ka sa mga bagay-bagay. Hindi ka na parang atat, hindi ka na nagmamadali, especially kung nag-aantay ka nga ng someone to come into your life or to come back to you. So, in a way, pwedeng i-enjoy mo muna yung moment na ikaw ay mag-isa. Okay? And then we have here Nine of Coins. Nine of Coins is somebody na single, secured, masaya kahit single. Okay, nasabi ko na. And then we have here the Knight of Swords, and the Six of Wands, and the Ace of Wands. And then, saka ngayon, merong papasok na tao sa buhay mo na magbibigay sa'yo ng sobra-sobrang atensyon. At dahil doon, ma-attract ka dito sa tao na to. So, magkakaroon kayo ng landian moments nitong tao na ito. It can be air sign or fire sign. Okay? Pero, hindi ko alam kung momentary lang ba itong tao na to or madalian lang na parang dadaan lang siya sa buhay mo. But definitely, mabibigyan ka nitong tao na to ng panahon, or parang feel mo talaga yung presence nitong tao na ito. Okay, and then we have the Page of Coins, the Two of Coins, and the King of Wands. And hindi lang yon, hindi lang isa ang pwedeng dumating sa buhay mo, kundi dalawa. Parang meron kang pagpipilian dito. You are weighing things here between this can be someone new and this can be someone old. Basta, pumipili ka dito o tinitimbang mo, sino kaya sa kanilang dalawa ang mas worth it or mas gusto ko? Ito bang bago? Or ito bang luma? Okay? And then we have the Seven of Cups and the High Priestess. Ang nakikita ko dito, parang mas nagiging wise ka sa decision making mo. Parang hindi mo isasara yung self mo sa isang tao lang. I mean, parang hindi ka kaagad magsesettle. Hindi ka kaagad mag-jump in a new relationship. Parang open ka to different opportunities, or parang open ka pa na baka may iba pa akong option, baka may iba pa akong makilala. So dahil dyan, pwedeng itong dalawang to na pagpipilian mo, hindi ka sure Kasi kung sure ka sa isa sa kanila, hindi ka mamimili Pero ayun nga, namimili ka. So, ibig sabihin,
wala ka talagang as in gusto sa kanilang dalawa. And kaya kailangan mo talaga ditong maging wise. Okay? And then we have here the 4 of coins. Na tipong siguro ang makakadali lang sa'yo dito is kung halimbawang matakot ka na naman na naku, baka pag hindi ako namili sa kanila, baka mawala silang pareho and I might end up being alone. Yun lang yung kalaban mo, yung sarili mo lang. Pero nga sabi dito, meron pa pwedeng dumating sa'yo may mga ibang opportunity pa na kung hindi ka makapili dun sa dalawa na yun, be wise. Yung hindi ka lang basta-basta napapasok just for the sake of having a relationship. Not for the sake na ayaw mo lang kasi na mawalan ka or takot ka lang na maiwanan ka. Okay? Kung tutuusin, okay ka na dapat dito na na-secured ka na dapat na kahit single ka. So, kahit na sabihin natin may dumating sa buhay mo, mawala, it still should be okay. Kasi alam mo na meron at merong darating na magiging worthy of your love. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.